So hello, magandang morning muli mga kaibigan. Maganda ba ang mga aura ngayon sa mga natalo at sa mga nanalo? Kumusta na kayo dyan mga kandidato? May nainis dyan? May na-stress? Siyempre yung nanalo masaya, pero yung natalo nakabusangot. Siyempre iisipin na, laki ng gastos ko. Ang laki ng gastos ko sa eleksyon. Kampanya dito, kampanya doon, tapos talo lang pala. Pero anyway, yan talaga bagay yan. Pinasok mo yan, buntot mo, hila mo. So, ganun talaga, mga kandidato, di ba? So, wala sanang budol pagdating sa mga kumakandidato dyan. Pero anyway, ang ating gagawin ngayon, update tayo sa mga nanalo at sa mga natalo. At sa mga trending ngayon, mga kaibigan, kung ano nga ang kasalukuyang nangyayari. Update baga tayo. Anyway, mga kaibigan, dito po tayo sa Metro Manila. Sa mga local po tayo. Saka na lang tayo sa mga senador. Anyway, ito, mag-start na tayo mga kaibigan, mga kababayan. Ito, ating panoorin. Ang ating panoorin ngayon mga kaibigan, update ito mula po dito sa ENC. Sa kanilang mga ibinabalita. Siyempre, dahil ngayon, mahirap naman tayo ma-prank. Kung sila ay ma-fake news sila, fake news din ako. Napatay na kami lahat dito. Anyway, sige, tuloy tayo mga kaibigan. Anyway, unofficial report lang po ito mga kaibigan. Unofficial tally lang po. Okay, let's start. Dito tayo mag-umpisa sa Caloocan mga kaibigan. Ayan. Bakit nag-umpisa tayo dito sa Caloocan? Sa Caloocan kasi, nandito si Trillanes, Antonio Trillanes IV. At alam naman natin ng marami mga kapatid, mga kabayan, ang Trillanes talagang sanggang kaaway ni Tatay Digong. Muntik pa nga magkasuntukan doon sa Quadcom. At ang Trillanes naman, halatang papatol talaga ito Pero ngayon, pagdating sa eleksyon, ito na po, sabi nga nila, hatol ng bayan. Kumusta na po si Anton? Tawagin lang natin si Anton Trillanes. Talo. Kung tutusin natin or ating pagbabasihan sa balitang ito, talo si Trillanes kimalapitan. Bakit sabi ko talo? Paano? Kita mo naman sa trending ngayon sa mga nangyari. Ang malapitan ay lamang siya ng, sabihin ko na mahigit 100. Kasi 266,746 vote. Laban lang kay Trillanes, halos kalahati lang. Anyway, ganun talaga, di ba? Mr. Trillanes, ganun talaga ang laban nangarap man tayong mamuno dyan sa Caloocan. Kung talagang ayaw ng tao sa'yo, di ba? Pasensyahan na tayo. Siyempre, ang mga tao dyan may natutuwa at may naiinis sa'yo. Siguro dito na yung magkaalam-alam na maraming naiinis sa'yo kaysa natutuwa dahil sa nangyari ngayon kay Tatay Digong. Malaking bagay talaga si Tatay Digong pagpunta no din niya sa ICC. Sipin mo ng mga kaibigan, huli kong balita dyan sa may parte ng Davao. Sa Davao pala landslide din siya sa kalaban niya dyan sa pagkamayor sa Davao. Anyway, tuloy tayo mga kaibigan. Ayan po malapitan ay 266,746 vote. Ayan, so yun ang nga pong sinasabi ko na dito pagdating talaga sa eleksyon, ito na po yung hatol ng bayan. Kumbaga dito na natin ibuhos ang ating galit kung may galit man, di ba? Kung ayaw natin, wag nating iboto. Anyway, sabi nga naman nila, sa eleksyon kasi mayroong nagsasalita dito, hindi tao, kundi yung pera. Bahala na ka sa buhay nyo dyan. Kung idadaan nyo sa pera, kayo rin naman magdosa dyan pag nakapwesto na yung mga taong loko-loko dyan, ng mga kandidato. Hindi ko naman nila lahat, pero halos ang ilan dyan. Diba? Mayroon na pagdating sila na po ang nakapwesto, iisipin nila, andito na sa akin ang kapangyarihan. Nandito na akin ang tao. Mayroon akong pera. Diba? Ang aking salita, sinusunod ng mga tao. Mayabang na pag nakapwesto na. Ganun talaga. Kayo naman dyan, mga kabayan, binoto nyo yan, magtiis kayo dyan, magdusa kayo. Dito naman tayo sa Las Piñas. Sa Las Piñas, panalo ang Aguilar April.
talo naman ang Aguilar Carlo. Bakit puro Aguilar? Alam nyo ba mga kapatid, dyan sa Las Piñas, magkakamag-anak dyan naglaban-laban. Yun ang sinasabi ko eh. Pagka isang pamilya nangangarap na magkakaroon ng pwesto sa politika, abay, darating talaga ang panahon na maglaban-laban dyan ang mga magkakapamilya din. Naalala nyo ba mga kapatid? Diyan nga po nalulungkot si Yoyoy Villamin nung araw. At yung mga magaling na magpapatawa, mga komedyanting mga awit na si Yoyoy Villamin. Diyan siya na-stress. Paano? Ang kalaban niya mga Aguilar. Alright, di ba? O di nagawa siya ng kanta na medyo nagkadayaan nga. Anyway, sabi nila, di ko naman sinusure na yun na nga, nagkadayaan dyan. Pero ito na ngayon mga kaibigan. Ang nasa Las Piñas, ang nagkalaban-laban ay magkakapamilya. Dito mo, nakita niyo ba yan? Puro Aguilar. O, di ba? Di natin malaman kung magkakapatid, magpipinsan, or magtiyuhin, magtiyahin, o bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta dyan sa Las Piñas, magkakapamilya ang nagkakalaban. Dyan sa politika. Sana nga, huwag kayo magkapersonalan dyan. Politics lang. Ang si April, 69,724 votes laban sa kanyang katunggali na si Carlo. Ngayon, kung sakali maayos naman ang kanilang pamamahala dyan, bagamat magkakapamilya dyan, salamat kayo dyan. At ang aking masabi dito sa inyong lahat dyan, ito, congratulations sa mga nanalo or sa mga tatalo. Anyway mga kaibigan, ayan, dito naman tayo sa Makati. Pero bago ko magpatuloy, ang balitang ito, ayon doon sa election returns as of, di ba? As of, basahin natin sa taas. As of 5:02 a.m. Kanina to madaling araw Pero itong araw na ito, May 13, 2025. Nandoon na po tayo sa election returns as 78.33% sa kabuuan sa kabuuan. Right, dito naman tayo sa Makati. Dito din sa Makati, ganun din nangyari sa Las Piñas, magkakapamilya. Ang balita dito mga kapatid, itong si Campos, ito po ay bayaw. Sabi bayaw. Bayaw nino, bayaw, kapatid, natural, kapatid ni Nancy Binay. Kasi alam nyo ba, ang nag-away-away, o hindi naman nag-away-away, nagkakatanggalian dyan sa larangan ng politika, ay magkakamag-anak din. Naalala nyo ba nyo nung nakaraang panahon, nag-away magkakapatid? Yung magkakapatid na lalaki dyan, na Binay din, ang referee nila, yung tatay, na si Jojo Binay. So, yun po mga kasaysayan mga kapatid. Paano kasi inilagay sa mga utak ng mga nagiging magulang or sa nakakatanda sa isang pamilya na politics. So, politics, no? Nagpa-politics ng mga pagmumukha nyo dyan. Nag-away-away o nagkakaroon ng tunggalian ngayon si Nancy at saka si Abby Luis. Magkakapamilya din ito sa nga bagamat iba apelyido kasi itong si Campos Abby Luis ay balita ko diyan ay bayaw ni Nancy Binay. Pero ganun pa man ang nanalo hindi pa naman unofficial pa ito mga kaibigan. Hindi natin ito masabing official, unofficial to mga kaibigan. Hindi pa naman kasi na proclaim to. Hindi pa na-proclaim kung sino ang nanalo dyan. Pero lamang na po si Nancy. So, si Tatay Jojo. Si Tatay Jojo, yung talagang pinakamatandang binay dyan. Bahala ka na dyan. Ikaw mag-referee dyan kung ano mangyari dyan sa Makati. Yun nga ang aking sinasabi, mga kaibigan, na pagdating talaga sa politiko, ay talagang magkakamag-anak. Kasi uso ngayon, ano ba tawag nun? Dynasty. Uso ngayon, dynasty. Yan. Ngayon, dito naman tayo sa Mandaluyong. Ayan, walang kalaban-laban itong Abalos Minchi.
Sana nga ako'y nagkamali ha, mga kaibigan. Sana ako'y nagkamali. Itong si Abalos Minsi, ito yata yung best friend in life of Abalos Binhor. Whatever, basta siya walang kalaban-laban o bakante. Walang kalaban-laban. So, alam nyo mga kaibigan, pagdating talaga sa politics, ay nako talaga naman isang, diba, makakapigil hininga. Okay? So, ito naman tayo. Ito yung aking inaabang-abangan talaga, mga kaibigan. Ang aking inaabang-abangan. Dalawa lang naman diba? Dito sa Metro Manila, dalawa lang aking inaabangan, itong sa Caloocan kasi nandun si Trillanes at dito sa Marikina. Ito, si Marikina. Naalala ba ninyo dun sa Quadcom? Naalala ba niyo mga kapatid doon sa Quadcom? Si Kimbo Estela. Laban sa kanyang katunggali na si Teodoro Maan. Si Maan Teodoro. Ay, nako. Pasensya. Wag ka lang malungkot dyan, Estela Kimbo. Kalahati lamang sa'yo ang kalaban mo. So, nagsalita na po ang taong bayan. Bagamat yan ay dyan lang naman sa Marikina kasi kandidato ito for mayor. For mayor as of 5:02 AM. Kanina to madaling araw. Ngayon is May 13, 2025. Nandyan na po ang election return sa 80.44. Abay, lampas na sa kalahati. Malamang sa malamang. Ikaw Kimbo, you better shut up na ngayon. Huwag ka na magkukuda-kuda. Dahil wala ka na sa posisyon. Dahil ito si Kimbo, noong nandun sa Quadcom, abay, matapang. Lagi niyang binabara-bara si Inday Sara. Kasi ito bagay nangunguna din doon sa investigasyon sa mga secret funds. Secret funds ba tawag doon? Ano ba mga funds niyan? Kasi pera Pera ang pinag-usapan. Ngayon, so nagsalita na ang taong bayan. Kimbo. So, ngayon ang masasabi mo? Pero anyway, this is an unofficial, partial tali, mga kaibigan, na mula din naman to sa Comelec. Right? Dito naman sa Pasig, wala na. Na-declare na si Vico Soto. Mayor na po siya. Na-declare na si Vico Soto kasi tamo naman landslide. Right? Dito naman tayo sa Taguig City. Alam nyo ba mga kaibigan, dyan din sa Taguig City, magkakapamilya din dyan, mga Cayetano baga. Cayetano, si Lani at saka yung isang senador na si Cayetano. Andun pa rin uli yung kanyang kapatid na si Cayetano din. Mga Cayetano nag-away-away dyan sa politika. Pero ganun po man, ito po yung update for mayor, mga kaibigan. As of, kanina uli, madaling araw, May 13, 2025, umabot na po sa 76.7 or 97% ang election returns na dumating doon sa Comelec. Partial and official po ito mga kaibigan. Ay, lamang ang Ate Lani. Ate Lani, ito yung asawa ni Senador Cayetano din na lalaki. Yan. So, ganun talaga laban. Muli ito po dito sa Metro Manila to, NCR. Nako naman. So, ngayon, dahil ito bilangan na, di ba? Ito'y bilangan na. So, ang mga kandidato ngayon, ang iba dyan, hindi na makatulog. Ang iba dyan, namumroblema. Ang iba dyan, medyo masaya. Ang iba dyan, medyo malungkot. Kasi yung nanalo, natural masaya. Aba, solve na ako, solve na. Ako ngayon ang hari ng pasaway. Anong hari ng pasaway? Ako ngayon ang hari sa bayang ito. Huwag kayong maghara-hara dyan. Isang hudyat ko lang. I will cite you in contempt. Ay, sus naman. Ito na ngayon ang kakaproblema. At muli, mga kaibigan, as of 5:02 AM, muli kanina to madaling araw, nasa 73.58% na po ang election return. Partial and unofficial Comelec Media's unofficial tally
for mayor sa Valenzuela ay si Wes Gatchalian. Aba, panalo na ito. Wag na kayo mag-ano dyan. Panalo na yun kasi walang kalaban, no? Kasi dyan sa Valenzuela, mga kaibigan, alam mo naman nato, nandyan ang mga hawak yan ng mga Gatchalian. Anong ba tawag nun sa the Gatchalian? Yung the plastic operator. Anong plastic operator? Kasi dyan, ang negosyo dyan, karamihan, yung paggawa ng plastic, mga tupperware, baldi, basta pagdating sa plastic. Wag lang yung plastic na tao. Ay, teka, balik natin. Bakit yung ayan. Diyan sa Valenzuela kasi, marami diyan ang factory ng plastic. Plastic ng plato, planggana, baldi, kutsara, ano pa bang plastic diyan. Wag lang yung plastic na tao diyan sa Valenzuela. Kasi mahirap naman yung pati diyan mga plastic na tao igagawin din diyan sa Valenzuela. Wag naman, okay. So, mga kaibigan, congrats sa mga lumalamang, Pero sa mga na-i-proclaim na kagaya ni Vico Soto, congrats din. Congrats. At sa mga nangunguna sa bilangan, congrats din sa inyo, bagamat wag kayong magpakasaya-saya diyan, Kagaya nitong si Isko Moreno diyan sa Manila, landslide. Landslide. Isipin mo, 430,334 votes laban kay kanyang dati na Vice Mayor si Hani Lacona. Congrats. Congrats sa mga nalamangan, congrats naman sa lumalamang. Mayor, itong ating ang ating naglilinis diyan sa Metro Manila, sabi ka nga, di ba? So, kung sakali Mayor Isko, ikaw ngayon magiging mayor ulit sa Manila, talagang bombahin mo yung Manila, Mayor. Bombahin mo yung Divisoria. Anong bombahin? Bombahin baga ng bumbero. Ang baho kasi. Basura. Diyan sa Divisoria, balik uli sa dugyot. Anyway, dugyot saan? Dugyot ba sa basura baga? Kasi alam mo yung mga tao kasi kahit anong disiplina, matigas kasi ang mga bungo niyan. Tsaka mga matitigas ang bayag ng mga nandyan, ng mga vendors. Sabi na huwag. Gusto nila gawin na nilang tindahan yung gitna ng kalsada. Alright, so congrats sa mga nakalamang at saka nalalamangan at saka sa nga lumalamang. Dito naman sa Quezon City, 77.02% na po ang election return. Kanina lang po ito, madaling araw. May 13, 2025. Yung aming mayor. Bakit aming mayor? Kasi taga Quezon City po si ako. Yan, ang aming mayor, si 77,033 votes. Landslide ang tawag nito, landslide. Right? Sa mayor lang tayo, mga kaibigan, sa mayor. Pagka-mayor. Congrats sa mga na-proclaim na at saka nangunguna. Sa na-proclaim na ng mga mayor at saka mga nangunguna. Okay? So, yan lang po, mga kaibigan. Masarap panoorin. Masarap panoorin sa mga kandidato na medyo lamang. Masarap sa pakiramdam. Pwede tayong humihigop-higop na lang ng kape dyan. Pwede tayong humihigop-higop ng kape. And then, pakuyakuyakoy. Pakuyakuyakoy baga sa ating paa. Kasi kumbaga, sabihin, solve na ako. Okay na. Mga kakampi dyan. Mga katropa. Magsaya na tayo. Ngayon, yung mga nanalo, anong mga nanalo? Wala pang nanalo, lalo na Jess Marikina, wala pa kasi unofficial report lang itong ating sinasabi. Sa Marikina, ayan, kagaya ni Kimbo Estela, paano ngayon, anong diskarte mo dyan? Ano ba? Pagagapangin mo na yung gusto mong pagapangin dyan para ma-solve na yung problema mo ngayon kasi nalamangan ka na ng todo-todo ni Maan Teodoro. Okay, so mga kabayan, ito ay ating update lang naman. Kasi alam mo naman, lalo na si ako, mga kapatid. Lalo na si ako. Gigil ng malaman kung sino ba talagang manalo at matalo, lalo na dyan sa Marikina at saka sa Caloocan. So, Mr. Trillanes at saka si Mrs. Kimbo,
ay kung kayo man dyan is matanggap mo man or hindi ang mga trending counting update na ito, ay di kumbaga lunok na lang kayo dyan ng dapat nyo lunokin. Inom na lang kayo ng tubig malamig para kumbaga sa sama ng loob, kung masama man ang loob nyo dahil sa nangyari ito, ay di para naman mahimasmasan kayo. Ganun talaga pag ang tao na ang nagsasalita, diyan mo magkaalam-alam dyan sa boto. Di mo naman pwedeng sabihin, ito, bayaran kita. Boto mo ako. Di tama, bayaran, tanggap ang pera, pero kita mo naman ang resulta ng botohan. Yan. Si Kimbo, ito po yung dati dyan sa Quadcom na napakaingay. Na doon na nga yun si Sara Duterte nung nagkaroon na ng investigasyon. Sabi la, investigasyon or ano ba yan? Pagdating sa pera, dahil mga secret funds palang pinag-uusapan dyan. So yun po mga kaibigan, ang ating update sa oras at araw na ito, May 13, alas 8 na po ng umaga. May 13, 2025. Election 2025 sa pagkamayor, mayor dito sa Kalakhang, Maynila. Ang inyong kaibigan, kapatid, kabayan, kabayan, kapwa Pinoy, kapwa isang lahing kayumanggi, Cebuan TV, ay hanggang dito na po mga kababayan, hanggang sa muli mag-update ulit tayo. Ang sunod naman ay ang pagka-senador. Sino bang manalo sa senador? Kasi ang senador, kung sino manalo sa senador, diyan po nakasalalay ang impeachment ni Inday Sara. Okay? Magkaalam-alam tayo. Kasi marami ding iiyak diyan. Lalo na yung mga diyan, yung mga may apelidong Castro, mga Brosas, yung mga gusto balang ma-impeach ang Inday Sara. Yan. Sila ngayon, di malaman kung uupo, tatayo, tatawa o hindi, kasi nangangarap baga itong ma-impeach na ang Inday Sara. At saka yun nangangarap dyan na ma-impeach na ang Inday Sara. Ito na ngayon ang pagkakataon na kayo, titingala kayo sa langit at tama ba yung ginagawa namin? Tama ba yung ginagawa ninyo? Sa mga gusto namang ayaw or sa mga ayaw namang ma-impeach ang Inday Sara, so ito na po yung pagkakataon na mag-isip-isip tayo mga kababayan. At saka nangangarap na ang ating Tatay Digong mabalik sa Pilipinas. Ito na po yung mga kababayan. Kung sino man ang manalo or matalo sa pagdating sa proclamation event ng COMELEC. Kung sino talaga ang opisyal na talagang manunungkulan na sa ating gobyerno. Pagka-senador, mayor, congressman, kagawad, kung ano pa man dyan, sa loob ng 3 taon, at sa banda pa ron. At sa kasalukuyang paparating na pagka-presidente national election mo po. Magandang araw mga kabayan, hanggang sa muli, kita-kita-kits, ang inyong kaibigan kapatid, si Buwan TV, ay magsasabi na po na, until then, let's see you next time. Thank you and bye-bye.